Legal, hanggang sa bayan. Disiplina at respeto, yan ang sandalan. Congressman ang una, kasama umasa. Edukasyon at tapang walang kapantay sa laban. Legal, hanggang ng daan. Walang shortcut dito, lahat tayo pinag-aralan. Congressman sa turo, di ka maliligaw. Pag-legal ang galaw, dapat sigaw. Pagdating sa train, ng bari ng alam. May ethics, may puso, may dangal sa bawat kamay. Safety first, yan ang patas ng tunay. Hindi puso ang para sa tao. May tunay na tadyay. Magmula Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang Pilipinas, sama-sama, bibibitaw. Senal, range, day, trade at edukasyon. Tinanday sa disiplina, bilang puro aksyon. Taas kamay kung ikaw ay legal. Taas noo kung ikaw ay moral. Hanggang Pilipinas, saan sigaw. Legal, assurance lang ang dapat tularan. Legal, hanggang sa bayan. Sa Congressman, may legal, hanggang sa bayan. Disiplina at respeto, yan ang sandalan. Congressman ang una, kasama umasa. Edukasyon at tapang walang kapantay sa laban. Legal, hanggang ng daan. Walang shortcut dito, lahat tayo pinag-aralan. Congressman sa turo, di ka maliligaw. Pag legal ang galaw, dapat sigaw. Pagdating sa train, ng bari ng alam. May ethics, may puso, may dangal sa bawat kamay. Safety first, yan ang patas ng tunay. Hindi puso ang para sa tao. May tunay na tadyay. Magmula Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang Pilipinas, sama-sama, bibibitaw. Senal, range, day, trade at edukasyon. Tinanday sa disiplina, bilang puro aksyon. Taas kamay kung ikaw ay legal. Taas noo kung ikaw ay moral. Hanggang Pilipinas, saan sigaw. Legal, assurance lang ang dapat tularan. Legal, hanggang sa bayan. Sa Congressman, may damang kaalaman. May sikat at pahinangan. Laging may kamapiran. Legal, hanggang sa bayan. Disiplina at respeto, yan ang sandalan. Congressman ang una, kasama umasa. Edukasyon at tapang walang kapantay sa laban. Legal, hanggang ng daan. Walang shortcut dito, lahat tayo pinag-aralan. Congressman sa turo, di ka maliligaw. Pag legal ang galaw, dapat sigaw. Pagdating sa train, ng bari ng alam. May ethics, may puso, may dangal sa bawat kamay. Safety first, yan ang patas ng tunay. Hindi puso ang para sa tao. May tunay na tadyay. Magmula Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang Pilipinas, sama-sama, bibibitaw. Senal, range, day, trade at edukasyon. Tinanday sa disiplina, bilang puro aksyon. Taas kamay kung ikaw ay legal. Taas noo kung ikaw ay moral. Hanggang Pilipinas, saan sigaw. Legal, assurance lang ang dapat tularan. Legal, hanggang sa bayan. Sa Congressman, may damang kaalaman. May sikat at pahinangan. Laging may kamapiran. Legal, Pinoy ang entusiasmo. Biglang galawan, kundi puso lakas. Congressman, hanggang isa. Sa legal tayo. Congressman, hanggang Pilipinas. So, yun, good morning. Good morning po sa ating lahat. Happy Sunday. Magandang umaga ng linggo po sa ating lahat, mga kapatid sa One Gun Pilipinas, no? Kumusta po kayo? No? At live tayo ngayon at meron po tayong magre-report, mag-uulat ang ating kapatid na Marco Yu Alday, no? Dahil siya po ay nagsagawa ng hatid kalinga para sa ating One Gun Pilipinas NCR chapter, no? Yan. So, sana makapagandang Alday. So, tuloy-tuloy po ang ating pagsusumikap na tayo po ay makapagpatupad ng ating mga programa, no? Tulong-tulong ang bawat isa, lalo itong mga ating mga leader, no? At nakaraan natapos po yung ating hatid kalinga sa Cebu, no? Sa Bogo City.
Barangay Poblasyon at Barangay Tudlot, no? Sa tulong po ng ating chapter leader na si Sir Tony Peña, no? At ayun, pabalik na siya sa Cebu ngayon, no? After this RSOGSI seminar, no? And ayun, at sa tulong ng ating mga leader, no? Yung mga namumuno, kasama po ang mga chapter leader, ay nairaraos po yung ating mga programa, no? At asawa at gabay ng Panginoong Diyos, ito po ay matagumpay nating na isasagawa dahil sa ating pagtutulungan. Isa po sa mabuting nangyari dito sa ating Hatid Kalinga sa Cebu ay tayo po ay tinulungan ng mga counterpart natin ng mga churches. Ang katotohanan po sa likod niyan ay ang mga churches na yun ay mga kaibigan ng ating chapter leader na si Sir Sir Attorney Peña. Nung malaman nila na si Attorney Peña ay chapter leader ng One Gun Pilipinas, sila po ay nagbuhos ng kanilang tulong. At the rest is history, mga kapatid, no? At yung naabot natin, yung ating mga kababayan doon na inabot ng delubyo ng lindol. At after which, ito na nga, at nagsagawa rin ng sariling Hatid Kalinga ang ating Marco Yualday, no? So yan, Sir Marco, pa-accept na po at kayo po ay aking re-request pong makapasok sa live, no? Paano lang po, papindot na lang po yung accept. No? Ayan, ina-add ko na po kayo. No? So, yun, at nakaraos ang ating mga Hatid Kalinga. At ito na naman, nagsagawa ng pansariling Hatid Kalinga ang NCR, no? So, without our na yan, kasi ayan po ay hakbangin po ng isang chapter leader. So, yung Hatid Kalinga po, hindi naman talaga po yan namin kami ang nagpo-command dyan dahil ang mga chapter po ay may karapatan din pong magsagawa ng kanilang sariling Hatid Kalinga, no? So, iba po yung ating national na Hatid Kalinga, iba po yung mga chapters. Katulad ng Ma'am Myla Garcia, no? Ng Tacloban, no? So, sa lahat yata ng OGP chapters, ito na may pinakamaraming Hatid Kalinga. Itong ating Tacloban. Mas marami pa ito sa Hatid Kalinga na yata na ginawa ng national, no? This year, ilang Hatid Kalinga ang ginawa natin, pero I think lumagpas sila, no? So, dahil gusto talaga nilang proliferate yung ating Hatid Kalinga program sa Tacloban. Kasi alam naman po natin dyan sa lugar na yan ay marami tayong kababayan din talaga na hindi nakakaangat sa buhay, no? So, ginagamit nila yung OGP para abutin pa yung ating mga kababayan dyan na nangangailangan ng tulong, no? Magandang umaga, Sir Joel Barameda. Thank you for watching po. So, bakit hindi makapasok si ating Marco Yualday, no? Sir Marco, pa-accept lang po, ina-add ko na po kayo, no? Check lang po ninyo sa screen ng inyong cellphone, no? I hope malinaw yung ating audio, mga kapatid, no? Saan po malinaw po yung dating ng aking audio? So, hindi yata mai-add ang Sir Marco, no? Yun. Yun, blessed morning, sabi ni Sir Elmer Reynoso, Sir Jimmy Santa Rosa, Sir Julius Miguel Saludes. Magandang umaga po, no? Ayan. At ayan, babatiin ko yung aking mga brother sa Alpha Pi Omega Upsilon Chapter, PCCR Chapter. Magandang araw sa aking mga kapatid sa Alpha Pi Omega sa Philippine College of Criminology. At ako hindi na po naka-attend ng anniversary kasi inabot na po talaga ng gabi itong training ng RSOGSI, no? So mahaba po yung oras ng training at saka ng seminar, no? At any rate, kinocongratulate ko yung aking mga kapatid sa Alpha Pi Omega Upsilon Chapter dahil sa ating sa gawa na naman tayo ng ating anibersaryo, no? Ayan na si Sir Marco. So, Sir Marco, paano na lang? Ayan, at hindi pa siya. Sir Jun Francisco, magandang umaga po. Thank you for watching, Sir Jun Francisco, sir. Sir Marco, pa-request na lang po. Papindot po yung request doon sa button sa baba ng phone ninyo. May icon po dyan. Oo. Shout out Nueva, OGP Nueva Ecija, Sir Jeff Ramos. Ayan, brother ko rin sa Alpha Pi Omega to from Nueva Ecija. Magandang umaga, kapatid, no?
100 years na tayo this December, ano? Yun, sabi ni Kuya Oscar de los Reyes, loud and clear ang audio, sir. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you. So yan, sana makapasok na ang Sir Marco, no? At para po ay siya ay makapag-ulat sa inyo, no? Makapagkwento siya ng kanyang activity. It's very important po na tayo dito sa ayan, pa-accept Sir Marco, no? Makapasok ang Sir Marco Yualday, no? Sir Jun Francisco from Mangan, Pilipinas, Italy. Good morning po, no? Magandang umaga po sa mga kapatid natin sa Italy. Sir Julius Miguel Saludes from OGP Hong Kong. Magandang umaga, sir. At ang Francis Bangayan from Laguna. Yun, loud and clear, sabi ni Sir Joel Barameda, no? Thank you po. Ayan, hindi makapasok ang Sir Marco. Bakit kaya, no? Sir Marco, inad na po kita, pa-accept na lang po. Ayan. So, yun. Anong nangyari kay Sir Marco Yualday? Ayun, mga kapatid, kagabi after ng live ko, ang dami pong tumatawag regarding po paano daw po mag RSO GSI after ng live. Sunod-sunod yung mga PM, yung mga calls, no? Tinatanong kung kailan yung susunod at paano maging RSO GSI, no? Actually po nung kahapon, diniscuss ng Sir 50 ni Sir Ernie Claudio, may mga nag-text doon na mga candidate for training na mga na-disapprove. So I recall, sabi niya kahapon, ang minimum requirements po ay 2 years na po kayong LTAP holder or licensed gun owner, no? But may mga na-deny daw po na hindi pinayagang mag-training kasi po LTAP holder po pero yung baril nila wala pang yung baril nila wala pang 1 year, no? O yung iba naman daw wala pang baril, LTAP lang. So, sabi ng Sir Ernie, common sense dictates, paano po kayo magtuturo kung LTAP kayo? Wala naman po kayong baril, LTAP lang. So, sabi nga ni Sir Ernie Claudio, kailangan daw po mahusay, no? Hindi po magaling, no? Sabi niya, naalala ko, believe daw po siya sa mahusay, no? So when you speak about mahusay, we are talking of proficiency. And paano ka naman magiging proficient kung wala ka namang firearm, mga kapatid, no? So, yun po, kaya po may mga na-deny. So, dapat po kung kayo ay 2 years, na po kayo, LTAP holder, 2 years na rin po dapat yung inyong firearms registration. Minimum to be qualified for applicant para sa RSO GSI. So sana maliwanag mga kapatid, no? Kasi yun po, it doesn't necessarily follow na LTAP ka ay pwede ka na, no? Na 2 years na ang LTAP mo. Pinag-uusapan din po kung dapat minimum 2 years na rin yung registration ng baril mo. So yun po ang para hindi na po kayo mahirapan dun sa paano ba mag-apply, paano ba ano bang qualification. So yun naman po ang hinihingi, minimum 2 years. No? Pero dapat ang firearm nyo ay 2 years na rin, hindi lang yung LTAP. No? So yan, at parang hindi makapasok talaga ang Sir Marco, no? So paano kaya ito? Sir Marco, naka-request po kayo, naka-request po. Paki-accept na lang po, Sir Marco. So yan, batiin pa natin yung ating mga nanonood, no? Si Sir King Palarca, good morning, sir. Good morning. Thank you for watching, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa mga nakaantabay sa ating live, no? At after po ng aming pagre-report, pag-uulat ang Kuya Ariel Marilla, magandang umaga Kuya. Thank you for watching po, no? Yan yung mga kamag-anak natin na
Talagang mga ano 'to, mababait itong ang yan, si Kuya Ariel Marilla. Magandang araw. Taga Las Piñas po ang Kuya Ariel 'no. Thank you for watching kuya. Oo, salamat po. So, I think we have to call Sir Marco at hindi siya makapasok 'no. Bakit kaya? Sir, good morning Sir, Rolando De Samito from Pangasinan. Magandang umaga po. Sir Marco, pakapindot lang yung button sa baba. Nadi-decline eh. Pinipindot ko po, hindi ayaw mag-connect. Bakit ka? O, hanap ka ng ano diyan, labas ka kaya diyan sa bahay mo, baka ano lang, naulan. Hanap ka ng spot diyan na medyo okay siguro, sir. Sir Marco, oo. So yan, i-accept, i-ano kita, i-request kita ulit. Siguro nga signal nga ang dahilan nito. Okay, sige, sige, sir. So yun, mahina daw po ang signal, no? Patay tayo dyan. Dahil siya po ay nasa Quezon ngayon, mga kapatid. So, dinala po niya doon yung wheelchair na pinamigay po ng One Gun Pilipinas NCR, no? At hayaan natin siyang magkwento, no, regarding po doon sa kanyang experience, no? Sa kanyang ginawang activity. Good morning po, Sir Rolando De Samito, sir. Good morning. Salamat po sa panonood, no? At ayan, ayan na. Sana makapasok, no? Ayan, Sir Marco, paki-accept na lang po. So sana makapasok ang Sir Marco. Anyway, kung hindi siya makapasok, pag-usapan natin yung topic natin ngayong umaga, no? Opo. At good morning, sir. Sabi ni Sir, skydiver. Good morning po, sir. Thank you for watching. Magandang umaga po, sir, sa inyo, no? Live tayo, mga kapatid, no? Live ito, no? Ay mga bagong pasok, we are live, no? We are live. At sana makapasok ang Sir Marco, no? Sir Marco, request po kayo ulit, sir. Request po kayo ulit. Yan, pa-request na lang natin siya ulit para makapasok sa Sir Marco Yualday. So, yan. No? Ayun po, mga kapatid, at ay tuloy-tuloy po yung ating ginagawang activity. Susunod po siguro mag-schedule na naman tayo ng thread, no? At i-ano natin, tuloy-tuloy natin yung pag-implement nitong ating sa program natin, yung program of instructions natin sa thread, yung ating thread phase 1 to 10, no? Ito na nga po, sinasabi ko nga kay AJ, sabi ko pag yung phase 1 to 10 ng OGP ay nakumpleto ng isang miyembro, palagay ko po kaya niyang ipasa yung RSO GSI, no? And so far, sa ngayon po, ang nakakapag puro phase 1 and 2 pa lang ang pinagdadaanan ng ating mga member. Ang nakapag phase 3 pa lang po ay ang Cavite, no? And ayun, experiment lang po yung ginawa namin doon sa Cavite kasi sabi ko, I'm not sure if they will pass the phase 3, no? Pero luckily, mga kapatid, itong Cavite po, siguro dahil sa kanilang eagerness na matuto, wala pong bumagsak doon sa phase 3 namin sa TRAED sa Cavite. Kasama diyan ang Pastor Palalab, no, si Major Lem Divina Gracia, Lemuel Divina Gracia, no? Ang ating isa sa mga pastor ng OGP natin, no? So, yun, wala pong bumagsak, mga kapatid, doon sa phase 3. At I'm planning po na itong Pangasinan po, sana with ipagkaloob ng Panginoong Diyos yung opportunity, makapunta ulit kami ni AJ doon at ipe-phase 1 to 3 natin na yung Pangasinan. Kasi medyo malayo po, no? Kung sabi ko, kung kaya ng oras, tapusin ng Pangasinan yung phase 1 to 3 nila ng TRAED, no? Pero yun na nga po, sabi ko nga,
kung yung phase 1 to 10 ay matatapos ng isang OGP member, I believe ipapasa naman po siya ron sa ano, sa tingin ko lang po, no, papasa po siya sa RSOGSI kasi yung mga program ng marami po yung program natin do sa ano, no, 10 programa yon, sa 10 module yon sa phase 1 to 10 ng TRAED na pinaniniwalaan po natin na kapag ito'y natapos ng member, tingin ko naman po proficient na yung member. Kasi 1 and 2 pa lang naman natin na may nakikitaan na po natin ng improvement ang member. And how much more po kung matapos po yung buong program. No? So yun. Hindi daw siya talaga makapasok. No? Bakit kaya? Sir Marco, subukan natin again. Isa pa. Subukan natin, baka sakali. So yan, siguro papansin niyo yung jersey suot ko, no? Ito po ay frat shirt namin sa Alpha Pi Omega. Yan ang ating. Ito po yung Apo BJMP naman po ito, no? Yung mga jersey natin sa ano. At ito po, makikita nyo, Corixman, ano, nakalagay. Yan, may serial number ko po sa Apo yan, no? So, yan po, sa atin naman sa OGP, gaya po ng sinabi natin noon pa man, pagde-designate po kami ng ano, no, ng unique serial number din sa bawat member at bawat chapter. So papalapit na po tayo sa SEC registration. At ayan na po. Lahat po tayo ay mayroong unique serial number din sa One Gun Pilipinas. So I think hindi na yata makakapasok ang ating chapter leader ng NCR. At any rate, at ayan na nga po, ang importante po ay nakapaghatid tayo ng tulong doon sa Quezon, no? Wheelchair po yung kanyang binigay. At yung pamilya po ng beneficiary nito ay wala pong kakayahan na mag-provide ng wheelchair. So ayan, nakita po ng ating chapter leader yung pangangailangan. At ayan po, nagawa ng paraan para makatulong ang One Gun Pilipinas po doon sa tao na siya po ay mapagkalooban ng wheelchair, no? Opo. At sa mga member ng One Gun Pilipinas NCR, no, sa pamamagitan ng pamunuan ito, sa pamumuno po ng ating Marco Yualday, ang Sir Marco, ay nakagawa na naman tayo ng hatid kalinga sa ating mga kababayan. So maraming salamat po sa ating mga chapter leader na patuloy na nagsasagawa nito, katulad po ng ating Sir James Baileren sa Pangasinan, no? Dalawang magkasunod ang ginawang nito, hatid kalinga sa Bahay Ampunan at saka sa isang eskwelahan po na napili niya na benepisyaryo ng kanyang programa ng ating hatid kalinga. Howard Lumawig Talawi, magandang umaga sir. Thank you for watching. Salamat po sa panonood. So yan, tumalon tayo rin sa ating pag-uusapan ngayong umaga. At nakaraang Pebrero, kung hindi po ako magkakamali, no? Ito po ang topic ko ngayon ay tinapik ko na rin noon, no? Kanya nga lang, ito po ay hinihingi ng pagkakataon para pag-usapan muli, no? Kaya nga po dito sa OGP, may mga topic tayo minsan na inuulit-ulit nating pag-usapan para magbigay linaw sa mga isip ng ating mga member at tumimo sa mga puso nila. Lalo rito po sa ating Project Genesis, kasi sa kaalaman po ng mga bago sa OGP, ang layunin ng Project Genesis ay ayusin po yung ating kaisipan. Yung, sabi nga natin, yung tamang pag-iisip. Ito po ay character, po ito, building. No? At bukod po, ito tayo ay naglalayo na isaayos yung ating pag-iisip, yung ating mga asal, yung ating mga behaviors. Pinatitibay din po sa ilalim ng Project Genesis po yung ating religious belief o yung ating faith, no? Ano man ang reliyon natin, tayo man ay Muslim, tayo ay Kristiyano. Sabi ko nga po siguro ang isa sigurong ibabawal na lang nating pumasok sa OGP siguro yung mga antikristo, yung mga siguro, no, yung mga ateista, no? Kasi alam niyo po,
naniniwala po kami dito sa OGP, yung mga taong walang Diyos po, they're very dangerous, no? Yung mga taong hindi naniniwala na may Diyos, ay nakakatakot po yan pag may baril, no? Opo. Kasi ano po yan, walang limit yung ano niyan. Walang pipigil sa kanya. Walang divine intervention sa kanya pag siya ay nagdesisyon, no? Kapag ang tao po ay walang kinikilalang Diyos. So whatever the religion is, kung kayo po ay Kristiyano, kayo ay Muslim, it's very important na kayo po ay may pinaniniwalaang may Diyos, no? Na may mas makapangyarihan po sa lahat na gumagabay at nangangalaga sa atin, no? So that is Project Genesis, mga kapatid, no? Genesis from the beginning. So sinisimulan natin yan dito kasi sa One Gun Pilipinas. Anyway, ayan po, ang pag-uusapan natin po ay yung tatlong bagay na masasabi nating dahilan bakit nagkakaproblema ang isang tao sa relasyon niya sa kapwa niya tao. At nagkakaproblema rin siya sa mga desisyon niya. At doon din siya nagkakaproblema doon sa mga sinasabi niya. Tatlong bagay, mga kapatid. Unang-una po yung tinatawag nating disappointment. Disappointment, no? Ang pangalawa po yung tinatawag nating frustration, no? Ayan. Ang pangatlo po yung tinatawag na insecurities. Tatlong bagay, mga kapatid, na dahilan bakit ang tao ba ay nagkakaroon ng mga behavioral issues. Opo. So we're talking of behavioral ng tao. Kung bakit ganito sila. Bakit ganun sila magsalita, ganun sila magdesisyon, ganun sila kumilos. Sabi nga, minsan walang pakundangan, no? Opo. Talagang pag nagsalita, parang talagang mas mataas siya sa kahit kanino sa mundo. Very powerful. May nagsasalita naman dyan, parang he wants to stand out, na parang he's speaking for the truth, for the yung parang siya lang ang totoo. Siya lang ang dapat pakinggan. Ang sinasabi niya ay batas, parang gano'n. At pag nagsalita siya ay talagang siya na yung malinis, no? Ipapahid niya sa lahat ng tao sa paligid yung maruruming bagay para magmukhang clean, no? Sabi nga, Mr. Clean, no? Mr. Clean siya. So, para yung mga tao lang sa paligid ang tignan na marumi siya, malinis siya, napakalinis niyang tao. So, babalikan natin yung tatlong pinag-uusapan, yung disappointment, frustrations, and insecurities. So, doon sa mga yung mga gustong panuorin ulit yung aking live na naka-download yan sa YouTube, pwede nyo pong panuorin. Titinapik ko na yun, pero alam nyo po nung pinag-uusapan natin yun doon, parang nasa pa lang tayo nun, hindi pa yun yung full context, no? Ibig sabihin, hindi mahabang usapin po kasi ito, no? Kasi we are talking of behaviors, no? Kaya yung live ko noon parang nasa 1/4 pa lang yata tayo, no? Sir Randel Monson, good morning po. Magandang umaga sa inyo. Thank you for watching po, sir. So, bago natin ito pag-usapan, unang-una unahin natin siguro yung disappointment. Disappointment muna tayo. So, we have to define first what is disappointment, no? Alamin muna natin kung ano ba yung disappointment na yan, no? So, i-google natin, no? Huwag tayong magsariling huwag tayong magsariling dila, sabi nga. Basahin natin kung ano ba ang disappointment at saka natin ipapaliwanag. Alright, disappointment, no? Sabi niya, disappointment is a feeling of unhappiness or sadness that results when your hopes or expectations are not met. Uulitin ko, mga kapatid, ha? Disappointment is a feeling of unhappiness. Feeling of unhappiness, hindi siya masaya, no? O hindi siya masaya. Or sadness, yun na, malungkot. Kapag hindi masaya, syempre malungkot yan, no? That result when your hopes or expectations are not met. No? Ito palang disappointment, kaya mo to nararamdaman dahil may gusto kang makuha, may gusto kang mangyari, no?
pero hindi nangyari, mga kapatid. So whatever the reason it is, for whatever reason, hindi nangyari, kaya naging unhappy ka, naging sad ka, no? Now, bakit ba nagkakaganoon? No? Bakit ba nagkakaganoon? Oo, bakit? Pag disappointed ka, hindi ka masaya dahil hindi mo nakuha yung gusto mo, hindi nangyari ang gusto mo. Bakit ka nalulungkot? No? Most of the time, ang mga tao kasi, tayo po, for example, gusto ko, mabili ko yung sasakyan na yan. Gusto ko, mabili ko yung cellphone na yan. Gusto ko, mabili ko yung gadget na yan. Hindi mo nabili kasi because may kakapusan sa pera, no? So ano mangyayari? Hindi mo yan mabibili. Hindi mo siya mabibili kasi nga you do not have that capacity to purchase that thing para makuha mo. So naging sad ka, nalungkot ka. Hindi mo nakuha ang gusto mo. So yan po disappointment, no? Hindi mo nakuha ang gusto mo. Susunod, dahil hindi mo nakuha ang gusto mo, naging malungkot ka, naging unhappy ka, diyan papasok po ngayon yung tinatawag nating frustrations. Kasi na-disappoint ka, hindi nangyari na gusto mo eh. Hindi nangyari, hindi mo nakuha. Papasok na po diyan yung tinatawag na frustration. Nabigo ka eh. Yun ang result po ng disappointment. Frustration na. Nagkaroon ka na ng frustration. So, i-define natin what is frustration, mga kapatid, no? Para maliwanag, no? At hindi tayo nagsasariling salita, mga kapatid. Kaya hindi opinion lamang, mga kapatid. Tayo ay nagbabase sa definisyon ng words na ginagamit natin, no? So, hanapin natin what is frustration. Sana po matama tayong nakikinig kasi maganda po itong pinag-uusapan natin. It will help us understand kung bakit may mga tao po na may mga behavior po talaga na very unacceptable, very talaga yung sabi natin parang minsan hindi katanggap-tanggap, no? Na parang lumalabas dun sa norms, yung sa mga normal na behavior ng isang normal na tao na may tamang pag-iisip, no? Frustration, sabi sa AI sa Google, is a common emotional response to being blocked from a goal, often resulting in feelings of anger, annoyance, or disappointment. So makikita nyo, no? Resulta po ito. Ulitin ko kapatid, sabi ko kanina, yung disappointment, ang resulta niyan ay frustration, no? So babalikan ko ulit yung definition, mga kapatid, para maintindihan po ninyo. Frustration is a common emotional response to being blocked from a goal. Yan, hindi nangyari, naharang yung goal niya, no? Oo, yung gusto niyang mangyari, naharang. Often resulting in feelings of disappointment, anger, annoyance, or disappointment. Magkadugtong po talaga, no? Yun po yung resulta, mga kapatid. Maliwanag ito mga kapatid, step by step, pinapaliwanag ko sa inyo. Ang sabi niya nagkakaroon ng annoyance, no, ng mga pagkainis, no? Annoyance is pagkainis, no? And disappointment because ikaw ay hindi mo nakuha yung objective mo, yung goal mo. Yung gusto mo mangyari, hindi nangyari. Yung niligawan mo, binasted ka, no? Oo, hindi mo nakuha. So nakita nyo, magkadugtong si disappointment at si frustration. So sana naman, mga kapatid, yung mga member natin, wag po kayong matrap dito, no? Pag hindi po nangyari yung gusto ninyo, hindi nyo nakuha ang gusto nyo, there must be a reason. There must be a reason. Kaya nga po kahapon, yung mga hindi po pinalad sa RSOGs ay ang sabi ko sa kanila, baka po hindi pa panahon. It's not yet time, no? It's not yet time. Ito po hindi po sinasabi lang itong it's not yet time, no? Opo. Ultimo po ang Biblia
ay nagsasabi na lahat ng bagay ay may panahon, mga kapatid, no? Po, mismo ang Biblia po, sa mga Kristiyano po, alam niyo ito, no? Lahat ng bagay po ay may panahon, sabi ng banal na kasulatan, no? Lahat ng bagay ay may panahon. So, babasahin natin sa Biblia mismo, no, mga kapatid. Magandang umaga po, Pastor Eddie Labios at Pastor Lem Divina Gracia, Major Divina Gracia, sir. No? With due respect, no? Ito po ang sabi ng Ecclesiastes 3:8, no? Oh. Biblia po ang magsasalita para sa atin. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa sikong ng langit, sa silong ng langit. So yun, ibig sabihin, ito po, sabi niya, lahat daw ng bagay ay may panahon. No? Ang sabi niya po rito, panahon ng kapanganakan. No? That is the time of birth. No? Yung tayo ay pinanganak, panahon yan na tayo ay lumabas sa mundo. No? So, birthday ni Julius Miguel Saludes, panahon ng kanyang kapanganakan. No? Panahon ng pagpatay. No? May nakita nyo, may panahon pa ng pagpatay, mga kapatid. No? No? May panahon para sa pagpatay. No? At panahon ng pagpapagaling, no? Yung time to heal. No? Opo. Whatever healing is that. Kung tayo ay masakit o tayo ay may sakit sa ating pusong nararamdaman sa damdamin, may healing po lahat yan. No? Panahon daw po yan ng pagpapagaling. Panahon ng paggiba. No? Yan, panahon. May panahon ng pagtatayo at panahon ng paggigiba. No? Alam naman natin yun, mga panahon na yan, na panahon ng paggiba. No? For example po, ang isang kondominium ay nadeklara na pong ano na po, no? Ang kailangan ng abandonahin at iguho para magtayo ng panibago. Iguho po 'yan, pababagsakin po 'yan, no? So panahon ng paggiba, no? Yung mga kondo po kasi may lifespan 'yan. Pag dineklara po na 'yan na ay hindi na pwedeng tirahan, yan po ay gigibahin, no? And any structure po na hindi na po conducive tirahan ng tao na ito ay unsafe na. So may panahon yun para gibahin, mga kapatid. Biblia rin ang nagsabi na may panahon ng paggiba. No? At yun na nga po, yung panahon ng pagtatayo, sabi niya rito. Kasunod ng panahon ng paggiba ay panahon ng pagtatayo, mga kapatid. At sumunod, meron daw panahon ng pag-iyak o pagtangis. No? Opo, siyempre, yan yung mga panahon na tayo ay malungkot. Or may mga bagay na nangyayari na hindi natin inaasahan na nagdudulot din ng kalungkutan, no? At may panahon din po ng pagsayaw. Pati pagsayaw, may panahon, mga kapatid, no? Kaya siguro yung pagsasayaw ni Admin AJ, may panahon din siya dyan, no? Opo, biro lang po, mga kapatid, ano? Pero yan, may panahon ng pagsayaw, no? So, meron din sabi niyang panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisan ng mga bato. Panahon ng pagyakap, no? Panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pagpupunit at panahon ng pananahi. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. So, Ecclesiastes 3:8, mga kapatid. No? Ayan, sa dulo, yung 8, ang sabi niya, panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim. Panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. No? So, kapag hindi po natin nakuha yung mga gusto natin, kaya po sinasabi ko nga lahat ng bagay ay may panahon. Hindi po yung sariling aral ni Corixman, no? Ito po ay itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kaya ito po ay binabahagi ko sa inyo. Ito po ay hindi ko imbentong aral. Ito po ay may pinanggalingan. Ang pinanggalingan, Ecclesiastes 3:8. Kaya po pag may mga bagay akong hindi nakukuha, mga gusto kong bagay na hindi ko nakuha, mga objectives and goals na hindi ko na-achieve, yan po yung paniniwala ko, hindi po panahon. No? Yan din po yung sinabi ko doon sa dalawa nating member na nag-fail doon sa RSO GSI. Don't get frustrated and disappointed. No? Ayan, idugtong ko na, mga kapatid. No? Don't get frustrated and disappointed dahil hindi nyo nakuha ang gusto ninyo. So there must be time for that. At hindi pa siguro ngayon, mga kapatid. Nagligaw ka sa isang babaeng maganda na sabi mo, ito ang gusto mo mapangasawa.
hindi ka sinagot. Or naging kayo pero hindi mo siya naging asawa. Maaaring may inilaan sa yung para sa iyo. Tayo po, tayong mga married, no, na nanonood ngayon, tayong mga married. Siguro po, kahit naman yung iba dyan, gwapong-gwapo, nakatikim din ng busted, mga kapatid. And here comes, one day, dumating sa buhay natin yung ating mga misis, yung ating mga partner. Siya po yung ating nakatuluyan, naging asawa. So, ibig sabihin po, yan siya po yung inilaan ng Panginoong Diyos sa atin. So, the right one will come when the time is right, no? In perfect God's timing, darating po yan. Sabi nga po sa banal na kasulatan, ang mabuting asawa ay ipinagkaloob ng Panginoong Diyos. Ay galing sa Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, pag hindi mabuti ang asawa mo, hindi po siya kaloob ng Panginoong Diyos. No? Biro lang po, no, mga kapatid. Pero yun po yun, no? Ang mabuting asawa po ay ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. At everything has its own time. Po, may panahon po lahat ng bagay para sa atin. Yan po ay hindi ko aral, yan po ay ating sinusunod. Sa banal na kasulatan, yan po ay aral ng Biblia bilang isang Kristiyano. No? Lahat may panahon. So nakita niyo po disappointment and frustration. So anong ipanlalaban natin dyan doon sa dalawang bagay na yan? Ang ipanlalaban natin, salita pa rin ng Diyos. No? Ang sabi niya ay dapat maintindihan natin na ang mga bagay ay may kanya-kanyang panahon. Sir John Francisco, magandang umaga po. Sana po nakikinig kayo. No? Salamat po sa panunood. So, sa hindi pagbitaw sa ating live. Now, explain natin yung dalawa. No? Pupunta tayo sa pangatlo. Yung tinatawag na insecurities. No? Insecurities. Ano ba ang insecurities? So, again, i-google na naman natin what is insecurities. No? So dapat ipaliwanag natin hindi lang sa ating salitang sa ating sariling salita. Hanapan natin ng reference, no? Insecurities, no? So sabi ni Google, no? Insecurities are feeling of inadequacy, no? And uncertainty about oneself. Ulitin po natin, mga kapatid, para mas maintindihan, no? Insecurities are feelings of inadequacy and uncertainty about oneself. No? So sa Katagalog, kung itatagalog natin kung ano ang insecurity, ito daw yung pakiramdam na parang hindi sapat. No? May kakulangan. No? At sinabi niya rito, uncertainty, walang kasiguraduhan. No? About oneself, sa kanyang sarili. Hindi siya sapat. At pakiramdam niya ay walang kasiguraduhan sa kanyang sarili. So it is what we call self-doubt, no? Self-doubt, no? Self-doubt. Basahin natin what is self-doubt, no? Ang self-doubt po, mga kapatid, ay yung tinatawag naman na lack of confidence in oneself, no? Ito, sana nababasa niyo. So we have reference, no? Nagbabasa tayo kasi ayaw nating sa sariling salita. Tayo dito, at dahil sabi, nag-iimbento na naman tayo ng mga doktrina, no? Hindi po ito invento, we have that basis, no? Ulitin ko po kung ano yung self-doubt. Kasi self-confidence, yung ikaw ay nagkaroon ng uncertainty sa oneself, sa sarili mo, may walang kasiguraduhan, yan po yung self-doubt. Ulitin ko, this is self-doubt, no? Lack of confidence in oneself and one's abilities. Yan, mga kapatid. Pumasok na yung abilities, no? So when we talk about abilities, no, ito yung mga skill set, yung mga talento, yung mga kakayahan, yung mga capabilities. No? Lumiliwanag siguro, mga kapatid, no? Magandang umaga, Sir Israel Reyes. No? May self-doubt, may uncertainties, may inadequacies. Kaya po mayroong insecurities. Mga kapatid, sana nakikinig pa rin kayo, no? Opo. So pinag-uusapan natin ngayon ay ang disappointment, frustrations, and insecurities. So, sa pangatlong bahagi, nandito tayo sa insecurities, no? So, ito pa ng mga taong insecure, no? May mga insecurities. May feeling po sila ng inadequacy, may kakulangan, hindi sapat ang kanilang mga nararamdaman. Yung confidence po nila hindi talaga buo.
No? They don't have that confidence. No? At sila din po ay may self-doubt. No? May uncertainty, hindi sila sigurado sa sarili nila. Alam nilang meron silang kulang at alam nilang hindi sila ganun ka-capable. Hindi ganun kataas ang kanilang skill sets. No? May kulang po, kaya nga may doubt. May pagdududa sa sarili. Pag kayo po ay nagkaroon ng duda sa sarili, diyan po pumapasok yung insecurities. No? Si Major Che, magandang umaga po. Si Sir Joey Solis, good morning, thank you for watching. Ang ganda po nito mga kapatid, sana nakikinig pa rin po kayo ng self-doubt, uncertainties to oneself, inadequacy. No? May mga gano'n, may feeling ng kakulangan. Now, bakit? Ano naman ngayon ang epekto ng insecurity sa tao? Pag may gano'n siya, may self-doubt, may uncertainty sa oneself, sa sarili, may inadequacy. Ano po ang epekto? No? Kapag ang tao po ay mahina, hindi niya ma-manage itong insecurities niya. Kasi alam niyo po, hindi naman po masama. Yung normal po kasi na nakakaramdam tayo ng frustration, disappointment, insecurities. Kaya nga kanina po, dun sa dalawang binanggit natin na topic natin, yung insecurities, ay yung disappointment at frustration, ang sinabi ko po kaninang panlalaban natin, ay yung Ecclesiastes 3:8. No? Salita ng Diyos, yung lahat ng bagay ay may panahon. Po, kaya ako po, yun po yung pang-depensa ko dyan. Pag hindi ko nakukuha yung gusto ko or nabibili yung gusto ko or nangyayari yung objective ko, yung aking ninanasa pag hindi nangyari. Yung Ecclesiastes 3:8 po ang ginagamit ko. Tandaan po ninyo Ecclesiastes 3:8. Na lahat ng bagay po ay may panahon. Now, going back to insecurities. So, ikaw ay may self-doubt, ikaw ay may inadequacy, ikaw ay may tinatawag na kakulangan, no? Sa Tagalog, sa madaling salita, may kakulangan ang iyong may kakulangan kang nararamdaman, no? May self-doubt. Ano po ang epekto nito? Yung insecurities po na yan, nagbunga yan dahil sa inyong frustration at dahil din sa inyong disappointment. Nag-build po yan, nabubuo na yan, hindi nyo alam, nagmamanifest na sa inyo yan. Pero hindi nyo po alam na yun pala yung magiging insecurity na po ang magiging resulta niya. Paano po yun nangyari? Halimbawa po, may mga tao na nakikita ninyo na nagtatagumpay at yung mga gusto nyo ay nangyayari po sa kanila. Yung mga achievement na gusto nyong makuha, nakuha ng ibang tao na yan na nakikita nyo sa paligid. So ano pong mangyayari niyan? Dahil hindi nyo po na-manage yung inyong insecurities. Hindi nyo na-manage yung inyong disappointment. Hindi nyo rin na-manage yung inyong frustrations. Mostly po, yung mga taong ganito po, ay nagiging destructive sila. In what way? In what way sila nagiging destructive? Yung mga tao po na nakikita nilang nagtatagumpay, yung mga taong nakikita nilang na-achieve yung mga gusto nila at yung mga ginagawa nila. Madalas po yung mga taong na-trap sa insecurity and disappointment at sa frustration, ito po ay naging destructive. Madalas sinisiraan po nila yung mga tao na gumagawa ng maayos. Yung mga taong na-achieve yung mga bagay na hindi nila na-achieve. Sinisiraan po nila yan. Ang objective nila, hilain nila pababa. At makuha nila yung atensyon ng mga tao pumunta sa kanila na siya lang magaling. Sila yung dapat paniwalaan. So they're creating a narrative that they achieve something. Na sila yung magaling, sila yung mahusay, sila yung dapat paniwalaan. Pero deep inside their hearts and mind, hindi po sila talaga ganun. Hindi po sila ganun. Kasi they don't have that capability and skill set. They do not have that spirit. They don't have that, yung dedication and compassion to achieve something. Kasi
nagsasalita lang po sila nagsasalita pero you do not see anything na sila ay nagpo-progress. Walang pong makikitang progress sa kanila. They keep on talking and talking and talking. Just to convince people na sila po yung mahusay, sila yung magaling, sila yung dapat paniwalaan. Yun po yung nagiging resulta niyan, mga kapatid. Nagiging destructive po yan. So akala nila tama yung ginagawa nila kasi nabo-voice out nila, nakakapagsalita sila eh. Meron silang channel, meron silang platform kung saan sila nagsasalita. Nakakalungkot yan, mga kapatid, kasi ano yan, talagang nagkakaroon na po ng problema yung tao dyan. Magkakaroon na po ng emotional and psychological imbalance, no? Kapag ganyan na po ang naging resulta. Kapag natrap na po tayo doon sa tatlong bagay na yan, pag hindi natin yan na manage, hindi po natin yan na-address, ang mag-a-address po niyan, tayo lang din, mga kapatid, tayo mismo sa sarili natin. Kaya po itinuturo namin dito sa OGP itong mga ganitong topic para makita na ninyo kung baka mamaya nakatrap na kayo sa ganun. Teka lang, baka nga yung ganito na ako dahil sa aking frustration, disappointment, insecurities, naninira na ako ng kapwa ko. Gumagawa na ako ng masama na hindi ko namamalayan. Kasi nga, yun po yung naging response, mga kapatid. Minsan ginagawa nyo yun, hindi nyo sinasadya. Hindi nyo yun sinasadya. Kasi yun na po yung naging response nyo because of that tatlong bagay na pinag-uusapan natin. I hope you get the point, mga kapatid. Kaya nga, alam nyo, dito sa atin, sinasabi ko lagi sa mga member, yung mga kritiko natin, huwag nyo po silang pansin, there is something wrong with them, no? Kaya sila nagkakaganyan. Kasi, alam niyo po, ang normal na tao, maraming bagay na mas mabuting gagawin at kapaki-pakinabang sa isang maghapon. No? Instead, manira tayo, mambuli tayo ng kapwa natin tao. Ako po, 2 araw, binubuli tayo. Pero tignan nyo, natapos ko po yung RSO GSM, mga kapatid. No? Natapos ko. Habang ako ay nagte-training, binubuli tayo, mga kapatid. Pero tignan nyo ang resulta, hindi ko pinansin. Natapos ko po yung RSO GSI. Hindi po ako na-pressure na habang nagte-training ako, binabash ko ako sa Facebook. Hindi ko po yun pinansin. Kasi bakit po mag-waste ako ng time doon? May ginagawa po akong mas importanteng bagay sa buhay ko. At pakikinabangan pa ng mga member sa OGP sooner or later. No? Kaya kahapon, yung mga nag-PPM, nakita na pinicturan daw po akong natutulog. Well, the seminar, sabi ko, hayaan nyo lang po yun. At ganun talaga, kapo. At kaligayahan nila na tayo ay ganyan eh. No? So, sinayang nila yung oras nila na kakabash at kakapicture or whatever it is na ano, yung mga oras na yun, bakit na hindi ko na lang nakipagkwentuhan sa anak mo? Pinasyal mo ang anak mo sa mall, ba? Dinate mo si Mrs., no? Habang binabas mo naman si Corexman, siya naman ay nag-aaral doon sa RSOGSI, sa EEMD ng FEO under Sir Ernie Claudio. Yan, shout out Sir Ernie Claudio, magandang umaga po. So tignan nyo po, balanse nyo mga kapatid, come to think of it. Yung taong binabash mo, nag-aaral, nag-self-improve. Ikaw naman, binibira mo siya kung ano-ano ang sinasabi mo, na wala ka namang mapapala, mga kapatid. Then you're wasting your time to someone na hindi mo naman kaano-ano. No? Magkakapera po ba siya pag binuli niya or binash niya tayo? Pag binash niya ba tayo, may papasok ba na 500 piso, 10,000 piso sa isang araw? So, what do you gain, mga kapatid? Anong magigain mo pag ginaganon mo yung kapwa mo tao? Ego mo, nasasatisfy ka na ikaw ay nakakapagsalita ng masama at nakakapag-post ng pangit against a certain person? Mind you, mga kapatid, pag ganyan po ang behavior nyo, tatawanan po kayo ng marurunong, no? Ng mas nakakaunawa at matatalinong tao pag ganun po ang posting. Iba po yung magiging interpretasyon. Hindi po kayo gwapo doon, mga kapatid, pag ganun yung mga ginagawa nyo. Sa mga marurunong na tao, tatawanan po kayo. No? Iba po yung nila dyan, impression nila. Kasi yung tao nag-aaral, binibira mo, sinasabihan mo ng pangit. Tatawanan po kayo ng marurunong na tao. Ang maniniwala lang po sa inyo at sasabay sa ginagawa nyong mga kalokohan, kauri ninyo yung parehas nyong mag-isip. Pero matatalinong tao, tatawanan po nila kayo na makikita nila yung bitterness. At yung tatlong bagay na to, papasok yan, disappointment, frustration, and insecurities. Yan po ang nagtitrigger sa mga taong ganito, mga kapatid.
Kaya maiintindihan nyo mga kapatid, palagi kong sinasabi sa inyo, huwag po tayong mag-e-engage. Once po kayo ay nag-engage dyan, nakipag-away dyan, hindi na po kayo magkaiba, paparehas na po kayo ng puri. Paano po natin gagawing professional at disente ang OGP pag kayo po ay sumabay sa mga ganyang uri ng tao, mga kapatid? Opo. Lagi po natin sinasabi, gusto natin disente, professional ang ating mga behavior as One Gun Pilipinas. As a Filipino citizen, bilang Pilipino, bilang pamilyadong tao, bilang ama at asawa ng ating pamilya. At kayo po ay mag-stop down, bababa kayo sa ganyang klaseng mga engagement, kayo ay makikipag-away, magmumurahan, that is not productive. Tandaan niyo po, pag nagmura kayo sa social media, kahit sa comment section, yung marurunong na tao, tatawanan kayo niyan. Alam niyan, kayo po ay napikon na. Yung mga tao pong nagaganyan na ang behavior, ibig sabihin wala pong self-control yan, mga kapatid. Walang self-restraint. Po. Walang pagtitika, walang pagpipigil. Ang mga taong walang pagpipigil ay nabubulid sa kapahamakan. Napupunta sa kapahamakan ang mga taong hindi marunong mag-control. Yung hindi marunong pumigil ng dila, ng salita, yan po ay napupunta sa kapahamakan, mga kapatid. Nakakahanap po sila ng katapat, mga kapatid. Nakatulad din nila. Yung mga binibenta nilang away, bibilihin po yan ng katulad nila. Huwag na lang po sa OGP, mga kapatid. Huwag na lang po sa atin. So, habaan po ang pangunawa. No? Kaya sana po itong disappointment, frustration na ito at insecurities, maintindihan nyo pong mabuti. Opo, itong ating paliwanag ngayong umaga. So, kaya makikita nyo, pag may mga behavior na ganyan na mga tao, maaalala nyo po itong disappointment, itong frustration at insecurities po na ito. So, don't bother na kayo ay makipagtalo pa sa mga ganong klaseng tao. And you're wasting your time. You're wasting your time. And time is precious. No? Ulitin ko, tignan nyo, yung 2 araw po na ito, na iraos ko po yung RSO GSI na naipasa naman natin sa awa at gabay ng Panginoong Diyos. So, mas naging kapakapakinabang po yung 2 araw ko kaysa po makipag-away po ako sa social media, mga kapatid. Opo. Yung naka-stack ka sa cellphone na nag-aabang ka ng thread, sasagutan kayong ganyan. At ganun, ito sasabihin ko ganun. For what, mga kapatid? Para sa audience, mabasa ng mga ibang Facebook follower na, galing magsalita nito, talagang ganito. Hindi po ganun, mga kapatid, ang buhay. Or yung mundo po ay hindi pinagagalaw lang ng mga comment natin sa comment section ng Facebook. Ang buhay po ay umaandar yan sa ating mga actions, sa mga resulta, at sa ating mga yung ating progress habang umaandar ang mga araw. Katulad po niya, nakita nyo kahapon, nabigay naman ng wheelchair ang Sir Marco Yualtay. Yan po yung productive kasi po nag-iingay tayo sa social media at tayo ay nambubulit, ng aaway at namamahiya ng kapwa-tao. Mga kapatid sa OGP, yan, para sa inyo itong live. No? Kaya po, huwag nyo na pong pansinin kung ano man yung mga pinopost against Orexman, against OGP. That's nonsense, mga kapatid. It will not help us. Palulungkutin lang kayo niyan, magagalit lang po kayo. Wala pong igdudulot na mabuti. Hindi po kayo nag-OGP para ma-stress dyan sa mga bashers na yan. Nag-OGP po kayo para po mag-improve kayo bilang shooter, bilang responsible gun owner. And kayo po ay nag-OGP to become a better Filipino citizen, no? We're very much tayo sa particular tayo sa nationalism. Ang gun owner po kasi dapat ay makabayan. Pag ang gun owner ay makabayan, ibig sabihin pag makabayan ka, mahal mo ang kapwa mo Pilipino. Hindi mo magagamit ang baril para ikapahamak ng kapwa mo Pilipino, no? Ang baril mo ay gagamitin mo lang doon sa mga kapwa mo Pilipino na may masasamang tangka sa buhay mo. Pero kung yan po ay hindi naman dapat gamitin dahil wala namang masamang tangka sa buhay mo, wala namang naghahagad na kunin ang buhay mo, ang baril po ay hindi natin magagamit sa mga bagay po na hindi naman dapat paggamitan, sa mga pangyayaring hindi dapat paggamitan. Kaya napakahalaga po ng nasyonalismo sa mga gun owner. Opo.
At lalo po sa panahon ngayon dahil tayo po ay may banta ng ng ating pambansang seguridad. Kaya nga po dito sa OGP, hindi po namin kayo pinipilit, ini-encourage lang namin kayo na kung sana kayo po ay makapag-isip na mag-join sa reservist ng Armed Forces of the Philippines. So kung hindi po mangyari po ang hindi natin inaasahan, sabi ko nga po, yung interview ko sa CNN, handa po tayo. Handa po tayo. Mainam na po yung handa. Kasi yung taong laging nakatunganga at daldal lang po ng daldal sa social media, sa comment section na wala namang ginagawa para sa sarili niya at para sa bayan niya. No? Opo, dalawang bagay, no? Para ito, kaya ganito ang OGP, kaya nga po may por la patria. We improve ourselves and we're doing something for our country. No? Ginagawa natin yan sa pamamagitan din ng ating mga hatid kalinga. At yung pag-encourage sa mga member na mag-reservice para tulungan ang pamahalaan na magkaroon ng dagdag puwersa sa ating pambansang tanggulan, sa ating national defense. So, yun po. Sana maraming nakaunawa ron sa ating paliwanag ngayong umaga dito sa tatlong bagay na ating pinag-uusapan. No? Ulitin ko, yan po yung frustration, disappointment, frustrations, and insecurities. Magkakatabi silang tatlo, mga kapatid. Magbabarkada yung tatlong yan. Kaya dapat huwag kang matrap dyan. Huwag kang mahulog dyan sa tatlong magkakabarkadang na yan. Bagay na yan. Pag natrap kayo sa disappointment, frustration, at insecurities na yan, mind you, mga kapatid, magiging masamang tao po kayo. Kasi magiging iba na po ang pananaw nyo sa mundo. No? Siguro naman dito sa atin, mga kapatid sa OGP, ayaw nyo maging masamang tao, mga kapatid. Walang tao na normal na gustong maging masamang tao. No? Kasi pag naninira na kayo ng tao, ng kapwa nyo tao, nagsasalita na kayo ng pangit na hindi naman kayo ginawa ng masama, ano pong itatawag sa inyo? Di masamang tao na po yun. Kasi minsan po, alam nyo, magagalit po ang tao sa kapwa niya tao kung talagang may direktang ginawa sa kanila. Katulad po ito, yung sabi natin, corruption sa gobyerno. Siyempre po, magagalit yung tao pag alam niyang yung kanyang buwis ay ninanakaw, no? Normal yan, magagalit yung tao. Sa individual naman po, halimbawa, magagalit ka kay Corexman kasi nangutang si Corexman ng 1 milyon, di niya binayaran. Normal pong magagalit kayo. Direct yun, direct tayo. O kaya, yung asawa mo, inagaw ni Corexman, no? Pinakialaman ni Corexman yung asawa mo. Ay magagalit po talaga kayo sa akin, no? Pero kung wala pong mga direktang ganun, bakit po kayo nagagalit sa tao? Na hindi nyo naman kilala ng personal. Hindi naman kayo ginawan ng masama. Hindi naman inagaw ang girlfriend nyo. Hindi naman ginahasa ang anak nyo. So there is something wrong pag galit kayo sa isang tao na hindi naman kayo ginawan ng masama. Pag-isipan nyo, mga kapatid. Ba't ka nagagalit sa taong hindi ka naman ginawan ng masama? Pag-isipan nyo po, mga kapatid. Pag-isipan nyo po. So, mga kapatid, yun lamang po. Maraming salamat. Sana naintindihan nyo po itong ating maikling topic ngayon. Para po may magaganda pa tayong magiging pananaw sa buhay. No? Sabi ko nga po, ang panlaban natin dun sa disappointment, dun sa ating frustration, ay yung Ecclesiastes 3:8. Lahat po ng bagay sa mundo ay may panahon. Darating din po yung panahon nyo, mga kapatid. Sabi nga ng isang member natin dito, si Francis Bangayan, huwag mong agawin yung spotlight daw ng ibang tao. Yan, sana nanonood ang Francis Bangayan. Natutuwa ako dito sa kapatid natin na ito. Kung gusto mong sumikat daw, huwag mo daw agawin yung spotlight ng ibang tao para sumikat ka. Huwag mong agawin yung ilaw na nakatutok sa kanya. Hintayin mo daw tumutok yung ilaw sa'yo, sabi ni Francis Bangayan ng One Gun Pilipinas Laguna. Don't grab the spotlight na hindi naman para sa'yo. So time will come, yung spotlight ay tututok din sa'yo. Magsikap ka lang, gawin mo lang lahat ng bagay para improve ang sarili mo at gumawa ka ng mabuti. Sooner or later, the spotlight will be on you. Pero huwag mo nyo pong aagawin yung spotlight ng iba para kayo ay sumikat. Kasi hindi po magtatagal yan, baka wala na pong spotlight ang tumapat sa inyo. Kasi nga po, sinira na ninyo ang sarili. Self-destruction, mga kapatid. Avoid doing that. Sinisira nyo po ang sarili. No? So yun lamang po, One Gun Pilipinas, Project Genesis. Magandang araw po ng linggo sa ating lahat. Mag-iingat po tayo palagi at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoong Diyos. To God be all the glory. One Gun Pilipinas, together we grow, together we care.
Magandang umaga po sa ating lahat.